Kakatiting ang liwanag at kahit pa nakasanib sa akin, ang espiritu ng alak ay nakilala ko kaagad kung sino ang taong paupong nakabaluktot sa tabi ng mga halaman sa malalaking paso na nasa gilid ng pintuan. Yuri, bakit diyan ka naupo? Bakit hindi mo ako tinawagan? Sunod-sunod kong tanong nang makalapit. Maagap kong ibinalot sa katawan niya ang jacket na hinubad ko at saka siya inalalayang makatayo. Vance. Basag ang tinig niya nang sambitin ang pangalan ko. Pakiramdam ko'y nadudurog ang puso ko habang pinagmamasdan ang pagbalong ng kanyang luha. Ang pagyugyog ng balingkinita niyang katawan habang mahigpit na nakayakap sa akin. Andito na ako. Okay na. Pang-aalo ko sa kanya habang sinisikap pahupain ang umaahong galit sa aking dibdib. Buong ingat kong hinaplos ang kanyang likod, ang kanyang buhok. Hindi ko napigilang kintalan niyo ng magaang na halik. Pinararating ang mensaheng, huwag na siyang umiyak. Mensaheng anuman ang mangyari, hindi ko siya pababayaan. Hindi niya man sabihin, alam ko na ang dahilan kung bakit sinadya niya ako. Kung bakit nagtiyaga siyang maghintay, umabot man ang madaling araw, at nagtiis sa kagat ng mga lamok. Kumawala ako sa pagkakayakap niya para buksan ang pinto. Iginiya ko siya papasok sa loob hanggang sa makaupo sa sofa. Binuhay ko ang electric fan at itinutok sa kanya. Nang malapitan ko siya ay agad kong tinignan ang kanyang mga braso. Namura ko ang mga lamok na may gawa sa mga pantal na naroon. Saglit lang, diyan ka lang. Paalam ko para kumuha ng pamunas sa braso niya. Pagdating sa kusina ay nagtuloy ako sa loob ng CR. Naroon ang bimpo at sabong mabangong kailangan ko. Kinusot ko na ang bimpo bago pa inilagay sa palangganang may tubig. Paglabas ko'y nadatnang ko siyang nagtitimpla ng kape. Hindi ko nga pala naitanong kung kumain na ba siya. May pagkain dito sa ref. Teka lang at iinitin ko muna. Sabi ko. Ibinaba ko ang palanggana sa ibabaw ng mesa at lalapit na sa fridge nang magsalita siya. Gusto mo bang kumain? Malambing niyang tanong, puno ng pag-aalala, at saka inilapit sa akin ang tasa. Mukhang naparami ka ng inom, sabi niya. Otomatikong lumapat sa aking batok ang kanang palad ko. Humimas, kumamot. Hindi pa rin nawawala yung gawin mong yan. Nakangiti siya sa tila pangangantyaw na sinabi. Higupin mo na muna yan para mainitan ang sikmura mo. Dugtong pa niya. Nasabi ko na lang nang hawakan niya ang mga balikat ko at igiya pa upo sa upo ang iniusod niya. Hindi naman ako gutom kape lang sapat na. Nakangiti niyang sabi. Hindi na ako nakapagsalita nang salinan niya ng mainit na tubig mula sa termos ang palanggana. Pinanood ko na lang siya habang pinipiga ang bimpong naroon. Alam ko na ang balak niyang gawin. At tama ako. Napapikit ako nang sumayad ang mainit-init na bimpo sa aking mukha. Masarap sa pakiramdam ang marahang pagkiskis ng malalambot na hibla sa aking balat. Nakakaginhawa. Higupin mo na yung kape, sabi niya. Dumilat ako. Naabutan ng paningin ko ang pagtalikod niya papunta sa lababo, dala ang palanggana. Bahagya pa akong naigtad nang bigla niya akong lingunin at muling sabihang inumin ang tinimpla niyang kape. Hinawakan ko ang tasa. Inilapit yon sa bibig nang di inaalis ang pagkakatitig sa kanya. Bukas, mamaya na lang ako magkukwento. Magpahinga ka, Yuri.
Putol ko sa pagsasalita niya. Gusto ko nang marinig. Gusto ko nang malaman ng dahilan kung bakit sinadya niya ako. Come on, Yuri. Sa tingin mo ba makakatulog ako nang hindi ko alam kung bakit nandito ka? Ngumiti siya. Naramdaman ko ang pait sa ngiting iyon. Para akong tanga. Kahit alam ko naman kung bakit. Heto at nagtatanong pa rin ako. Ang lungkot sa mga mata niya. Ang pananamlay niya. Ang pagsulupot niya sa harapan ng apartment ko. Nangyari na to. Paulit-ulit pa nga. Lumapit siya sa akin. Inalalayan akong tumayo. Tinignan ko na lang siya nang igiya niya ako palapit sa hagdanan. Ipinatong niya ang braso ko sa balikat niya. Humawak siya sa bewang ko at magkasabay kaming humakbang papanhik. Hindi ko alam kung magagalit pa ba ako kay Limuel. Kung hindi sila nag-away, malamang ay hindi mangyayari ang ganon. Yung ganong kasayang pakiramdam. Hindi ako lasing sa alak na nainom. Pero, nalalasing ako sa ginagawa niya. Mabilis kong sinaway ang sarili. Walang mali siya ang pagdantay niya sa katawan ko. Pero ako, napamura ako. Mali ito. Mabuti na lang muling umiral ang pagpipigil ko sa sarili. Nanalo ang utak ko laban sa iniutos ng aking puso. Ganun nga ba? O nanaig ang puso ko sa ipinagagawa ng utak ko? Nakapag-iisip pa rin ako kung ano ang tama, kung ano ang hindi ko dapat gawin. Nasa apartment ko si Yuri dahil kailangan niya ako at hindi ko yun dapat samantalahin. Namalayan ko na lang na nasa loob na kami ng kwarto ko. Hinayaan ko siyang mailatag ang katawan ko sa malambot na kutsyon. Namura ko ang sarili. Anong ginagawa ko? Tulog ba ako? Heto at gising na gising ang diwa ko. Hindi na ako dumilat. Baka mabasa niya sa mga mata ko ang iniuutos ng malisyoso kong utak. Binuksan niya ang aircon. Kasunod ng mabininong tunog ang paglamig ng aking kwarto. Nahiling kong sana manuot sa laman ko ang lamig upang mapawi ang nararamdaman kong init. Naramdaman ko ang paglundo ng kama sa paanan ko. Naigtad pa ako nang hawakan niya ang binti ko at ipatong sa mga hita niya. Hinubad niya ang suot kong sapatos, ang medyas. Marahan niya pang minasahe ang talampakan ko, ang mga sakong. Ewan ko kung nakita niya ang pagsungaw ng ngiti sa bibig ko. Nakakataba ng puso. Noon pa man ay ganun ang ginagawa niya para daw mabawasan ang pagod ko. Para daw antukin agad ako. Sawayin man, itinutuloy niya pa rin. Ako na nga ang nahihiya. Ang nandidiri para sa kanya. Ano naman na ikakahiya mo? Wala namang amoy ang paa mo ah. Ang ganda-ganda pa nga ng mga daliri mo oh. Di gaya ng sa akin. Hugis luya. Pasmado na nga, may patay na kuko pa. Pinigilan ko na ang muling mangiti. Matagal-tagal na rin ang huli niyang masahihin ang mga paa ko. Madaya siya. Sa mga paa niya, hindi ko nagagawa ang ganon. Nakikiliti siya. Natatandaan ko pa nang minsang magkulitan kami. Pwersahan kong hinawakan ang paa niya. Hindi pa man sumasayad ang mga daliri ko sa talampakan niya. Bumalandra na ako sa lapag sa lakas ng tadyak na tumama sa dibdib ko. Sumadsad ang ulo ko sa sementadong dingding.
Nakakita ako ng mga bituin kahit umaga. Nagahol siya sa paglapit sa akin. Hindi malaman kung anong hihimasin. Ang ulo ko ba o ang mukha? Mangyak-ngyak siya habang nagsosorry. Ilang sandali pa nahimasmasan naman ako. Pero hinayaan ko siya sa ginagawa. Masarap sa pakiramdam ang mainit na katawang nakayakap sa akin. Ang malambot na palad na humahagod sa aking pisngi, sa aking noo, sa ulo. Ang pagdampi ng labi niya sa aking sentido. Masakit ang puwet ko, ang likod, balikat at ulo. Pero ang saya-saya ko. Nakakulong ako sa mga bisig niya. Kung gano'n ang lahat ng kaparusahan sa aking kapangasan, oras-oras man, nanaisin kong gumawa ng mali na ikagagalit niya. Maya-maya pa'y humihikbi na siya. Tila nagising ako sa naiisip na kalokohan. Dumilat ako. Nakita ko ang takot at pag-aalala sa mga mata niya. "Ilan to?" Lumuluha niyang tanong. Nakatapat sa mukha ko ang isa niyang daliri. Gusto ko nang matawa sa itsura niya. Ganun na niya ako tanongin noon sa tuwing mauuntog ako kapag naghaharutan kami. Si Yuri. Dalaga na, iisip bata pa rin. Lalo tuloy siyang gumanda sa paningin ko. 2, sagot ko. Gaya rin ang isinasagot ko sa kanya noon. "Naman sabi niya. Sabay hampas sa dibdib ko. "Ilan nga?" Pangungulit niya. 2 nga, sagot ko. At saka pinagsalubong ang 2 itim ng mga mata ko. Pinagpapalo niya ang braso ko habang yakap ako ng mahigpit. Tumatawa siya, pero umiiyak pa rin. "Alam mo namang malakas ang kiliti ko sa paa Ayan tuloy, nasaktan kita. Hawakan mo na ang lahat, wag lang ang paa ko." Pilyong ngiti ang sumungaw sa labi ko. "Talaga? Sigurado ka?" Naghahamon kong tanong. Aniya habang umiiling. Binitiwan niya ako at nagmamadaling tumayo. Paurong siyang humakbang palayo. Nang makatayo ako, para kaming nagpapatintero at ang mga gamit sa sala ang nagmistulang guhit. Panay ang sigaw niya. Ibinabato sa akin ang maliliit na bagay na nadadampot. "Hoy! May natutulog pa! Doon kayo sa bundok para wala kayo naiistorbo!" Malakas na sigaw ng kalapit na kwarto. Saka pa lang kami naawat sa kulitang yun. Nagkatinginan at saka impit na natawa. Habang nililigpit ang mga kalat sa sahig, tawa pa rin kami ng tawa. Yun ang mga araw na napakasarap gumising tuwing umaga. Yung mga umagang siya at ako ang magkasama.